will introduce myself. Ako po si Isa Viray. I am Pastor Rita Isa Viray because we have an Australian congregation. I am pushed to do this, but I can manage it. I was raised well. All right, so I will start by introducing myself. I am Ate Isa Viray. I am 23 years old. I am the youngest daughter of our most senior pastor, and I am the prettiest daughter of our most senior pastor, but my sister is the richest daughter of my senior pastor, and ako po ang youth pastor ng Overcast Church Taguig, and I will share with you God's Word today. Kaya po tayo nandito ngayon, kaya po kayo na-invite ng mga VIP, more than the party, more than the dance numbers, and the worship songs, more than that, we need the Word of God in our lives. Amen po ba? Ilan po sa atin ang naniniwala na kailangan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin? We need the Word of God in our lives. Amen. And let me start by reading Ecclesiastes 12, verse 1 and the following. Can you join me? And open your Bibles. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to the following. I am reading on the New Living Translation. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. Remember Him before the light of the sun, moon and stars is dim to your old eyes, and rain clouds continually darken your sky. Remember Him before your legs, the guards of your house start to tremble, and before your shoulders, the strong men stoop. Remember Him before your teeth, your few remaining servants stop grinding. And before your eyes, the women looking through the windows see dimly. Remember Him before the door to life's opportunities is closed, and the sound of work fades. Now you rise at the first chirping of the birds, but then all their sounds will grow faint. Remember Him before you become fearful of falling and worry about danger in the streets, before your hair turns white like an almond tree in the bloom, and you drag along without energy like a dying grasshopper, and the caperberry no longer inspires sexual desire. Remember Him before you near the grave, your everlasting home, when the mourners will weep at your funeral. Yes, remember your Creator now, while you are young, before the silver cord of life snaps and the golden bowl is broken. Don't wait until the water jar is smashed and spring and the pulley is broken at the well, for then the dust will return to the earth and the spirit will return to God who gave it. Bless the reading of the Word of God. How many of you are young people? Radical ka. Ibig sabihin, ang edad mo ay 21 pababa. Pwede bang sumigaw ng ako yun? Sino naman dito ang forerunners? Ibig sabihin, nagtatrabaho ka, hindi ka pa magulang. Sumigaw ng magkakajowa din ako. Si Renz lang ang sumigaw. Pwede ko po bang marinig ang boses ng mga may asawa? Proud na proud ka sa asawa mo. Parang yung iba, di ko narinig. Ulitin po natin yan bago po tayo magkasira-sira. Lahat ng proud ka, sa asawa mo proud ka, may asawa ka, sumigaw na! Yes, lahat naman po ng ating mga nagagwapuhan, nagagandahan, mga haligi ng iglesia, ang ating mga senior Barbies. Huwag natin silang tawagin na senior citizen, senior Barbies and Brunos. Sila po ang ating mga thunders. Pwede po marinig at sigaw ng mga proud na lola at lolo. Yes, ang lakas sa sigaw ng mga nandun, yung mga naghihiwa ng mga sibuyas doon, nagagandahan. This message is not just for the people na bata, but this message is for every one of us. Ang sabi dyan sa verse 1, don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. I have a question. Sino po sa atin may experience ka na? Sobra kang excited sa pupuntahan mo, may nakalimutan kang gamit. For example, youth camp. Sino nakapag-youth camp na? Di ba kapag sasama ka sa youth camp, gabi pa lang, di ka na makatulog? Talaga, check ka ng check. Lahat ba nalagay mo na? Tapos excited ka, di ka makatulog. Up until youth camp na, first day na, tsaka mo lang na-realize, oh my gosh, I forgot to bring my toothbrush. Maraming ganyan sa youth camp. Kasi nakalimutan, pero may kanta ako sa mga nakaiwan ng toothbrush.
No turning back. No turning back. Hindi ko alam kung saan sila bumibili ng toothbrush, pero Kuya, let me squill you for this very moment. Nung worship camp dati, si Kuya Francis, excited siya, bata pa kami. Nag-worship camp kami kasi may swimming pool. Tapos alam namin may games. Tapos may nakalimutan siyang bagay. Toothbrush. Pero napaka-pogi ng kuya ko. Hindi ko siya pagpapalit kahit sa anong kuya, baka bawasan niya ang allowance ko. Pero nakalimutan yung toothbrush. Tapos si mga ka-church, tinutokso siya. Si Francis, di nagtutoothbrush. Ang hirap ng may naiiwanan. Eto, sino naman dito may naiwanan kang tao sa kamamadali mo? Yung sobrang super duper, talagang super excited ka, lakad ka ng lakad. Pagtingin mo, wala pala yung kasama ko. Meron po ako ikakwento sa inyo, pero di ko pangangalanan. Meron pong mag-asawa, nabalitaan ko. Pumunta sila sa probinsya, punta sila sa gasolinahan. Honey, let's go to the gasoline station. I'm gonna wee-wee, you're gonna wee-wee. Let's go, let's park in this place. They parked in that place, nag-park po sila. Si Mrs. pumunta sa women's CR, si Mr. nagpunta sa Mr.'s CR. And then, natapos na si Mr., si lalaki sa pag-ihi, sakay siya sa sasakyan. Wala pa si Mrs., umandar na ang kanyang sasakyan. At si Mrs., paglabas, hindi niya makita yung sasakyan. Eh, may mga lalaki daw nakatingin sa kanya. Sabi niya, asawa ko! Sabi ng mga lalaki, tapos, pagsilip ni Mrs. sa road, yung puwet daw sa kanila, goodbye to you. Talagang palayo na palayo. At si Mrs. walang magawa dahil ang cellphone niya nasa bag. Nag-antay siya, waiting in vain siya sa gitna ng kalye. After 10 minutes, bumalik ang kanyang asawa na ganito ang itsura habang nagdadrive. Naiwanan kita, sorry, di ko napansin. Sino sa inyo magagalit kapag naiwanan kayo? Mahirap ang nakakalimot. Okay? Bakit mahirap nakalimot? Kasi, kapag nakakalimutan tayo, ang hirap ng balikan. For example, pupunta ka ng Dubai. Talagang magkatrabaho ka na dun. Tapos, pagkarating mo na Dubai, tsaka mo naalala, naiwan mo pala lahat ng papeles mo para magamit mo mag-apply. Ang hirap bumalik kasi kailangan mo pang tumawag, makipadala naman dito, ang mahal, magpapadala pa sa LBC, hahanap pa ng DHL, ang gastos. O kaya naman, pumunta ka ng Bulacan, may family gathering kayo. Tapos, naiwanan yung camera. Eh, family reunion, wala kayong picture-picture. Nagpa-drawing na lang kayo sa bata. Kasi wala na eh. Ang laki na ng damage. Napakalaki po ng damage kapag nakakalimot dito. Tayo, sino po dito ang makakalimutin? Huwag na po magtaas ng kamay. Pero ako kasi minsan nakakalimutin din ako. Pero pansin natin, pag meron tayo nakakalimutan, napakalaking hassle sa buhay natin. And we are being reminded today, ang sabi dyan, don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Dahil ang pagiging kabataan daw, nakaka-excite. Tama ba? Sino kabataan dito, nakaka-excite ang buhay? Nakaka-excite, di ba? Pagbukas mo pa lang ng Facebook, excited na excited ka na kung may mag-chat sa'yo. Kapag, ito, yung party Sunday, excited ka pumorma. Excited ka pag field trip. Excited ka kapag gagraduate ka. Excited ka ba kapag manlilibre yung discipler mo? Lagi kang excited. But the Word of God says, hey, amidst all your excitement, don't forget, wag mo kong kalimutan. Wag mo kong kakalimutan because mahirap nang balikan ang pagiging kabataan. Pag matanda ka na, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord, peram naman kay Doraemon dahil siya'y may time machine, babalik ako sa pagiging kabataan ko. No, there's no turning back. Kapag nag-birthday ka, pag nag-24 ka, 24 ka na. Kahit bumili ka sa SM ng pampabata, 24 ka pa rin. Kapag nag-birthday ka ng 60 years old, 60 years old ka na. There is no turning back. Hindi mo na may babalik ang mga panahong nakalimot ka sa Diyos. Ang hirap, pag tumanda ka na, saka mo lang na-realize na, shucks, nakalimot pala ako sa Panginoon. Nakalimot pala ako sa Diyos. At mapapakanta ka na lang, magwawalling ka sa bahay nyo at kakantahin mong, tung, 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 nang hihinaya
nang hihinayang ang puso ko. Tapos nakikita mo yung mga kabataan, ang saya-saya nila, ikaw ang tanda mo na, puro ringkas ka na, uniwan kang nag-iisa. Naisip mo si Lord, nasaktan lamang kita. Ang ganda ng susunod. Hindi na sana lumisan pa, iniwan ka nag-iisa, nasaktan lamang kita. Sino nakanood ng One More Chance? Ayan, yung iba walang pampanood. I pray, Lord God, that you would provide for them. Nakanood naman sila ng sine sometimes. Ayan. So, nakanood ng One More Chance dito. Alam na alam niyo yung feeling na si Bea Alonso, siya yung nakipaghiwalay kay John Lloyd. Tapos, nung nakita niya si John Lloyd, may iba ng jowa, si Maha Salvador, napakanta siya sa puso niya, nang hihinayang ang puso ko. Pero, ngayon, may chance ka pa. Sa mga kabataan, binibigyan ka ng chance ng Lord ngayon para pagtanda mo, hindi mo nasasabihin nang hihinayang ang puso mo. Point number 1. For us to enjoy the best days of our lives, yan po ang ating title, the best days of our lives. Number 1, fix your eyes on Jesus. Remember Him always. Fix your eyes on Jesus and remember Him always. Nagbabasa po ako ng isang article ni Brother Eddie. Kilala niyo po ba si Brother Eddie? He is one of the most influential pastors in our world today, in our age today. Tapos, may sekreto siya sa ministry niya. Tinanong siya, Brother Eddie, why are you so successful? Bakit napaka-successful ng ministry mo? At ang sabi ni Brother Eddie, it is because God's grace is sufficient for me. God's grace is more than enough. And let me remind you today, remember that you're standing today because God's grace is enough for you. Some of us, maybe you have aged, maaari tumanda ka na, but God's grace has sustained you. And right now, we are reminded to fix our eyes on Jesus. Sabi sa Hebrews 12:1-3, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Focus! I say it again, focus. Pwede ba tignan mo yung katabi mo? Tapos tignan mo yung mata niya. Tapos ganito, taas po natin ang dalawa natin daliri, ganyan. Tapos, tapat po natin sa mata natin. Sabi mo sa katabi mo, focus. Focus. Ang camera po, sino ito may camera? Ang camera, blurred ang kuha niyan kapag mali ang focus. Sa mga photographer, alam po nila yan, kapag kukuha sila ng picture, kailangan nilang hanapan ng magandang focus. Kasi kapag hindi maganda ang focus, malabo ang picture. Ganon din po sa buhay natin. Kapag hindi tayo nakafocus, kapag hindi nakafix yung mga mata natin kay Jesus, magiging malabo rin ang buhay natin. He is our beginning and our end. Ang sabi po sa Bible, God is our Alpha and our Omega. Siya ang ating simula at siya ang ating huli. He made you and I. Siya po ang gumawa sa inyo at sa akin. Without Him, you and I are nothing. Kung wala po ang Diyos, hindi ka nakaupo dyan ngayon. Hindi ako nakatayo dito. Wala ka kanina. Yung mga dancers, hindi kayo sumasayaw kanina. Yung mga singers, hindi kayo kumakanta kanina. Hindi ako nagsasalita dito kung wala ang Diyos. Let us never think that we can make it through life without the Lord. Never ever think that we are better off without the Lord in our lives. Because the Lord is the giver of your life. The Lord is the author of your life and the perfecter of your faith. He sustains you and He is the reason, siya ang dahilan, siya ang rason bakit ka nandito ngayon. Nakakalungkot pong isipin, bakit may mga tao, iniisip nila, kaya na nila na wala ang Diyos. Nakakalungkot isipin na makita yung mga kaibigan natin, parang complacent na complacent. They don't go to church. Minsan nagpupunta sa church, pero wala.
walang puso, walang relationship sa Panginoon. Some people, makikita nyo sa Facebook, tayo ang, ngayon, modern world, masaya na sila, kakakain sa labas, pagkakuha ng sweldo, kakain sa labas, pipicturean yung kinain, hashtag best day ever, kumain ka lang ng masarap na pagkain, and then the next day, maghahanap ulit ng igagala, pupunta siya Ocean Park, pupunta sa Splash Island, sa Enchanted Kingdom, pupuntahan lang lahat ng masayang lugar, and then magpipicture, ipapost sa Facebook, and that is their life. That is the meaning of life for the others. Kompleto na sila. But nakakalungkot isipin that they are missing most of their lives because without Jesus, they are nothing. Without Jesus, you and I are nothing. Tayo po ay nire-remind ngayon ng Panginoon, never ever forget that you need Jesus in your life. Kailangan mo ang Panginoon. Kahit na leader ka pa ng church, kahit na ang taas na ng estado mo, you still need the Lord. You and I need the Lord. Why? Simple lang po. Si Lord ang nagbibigay ng hininga natin. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng tindahan na nakakabili ng buhay? Yung mamamatay ka na, mercury drug, no? Meron ka pa ba dyan for 3 days duration ng buhay ko? Pabili nga. Wala. Pero si Lord lang po ang may kakayanan. Siya nagbigay ng buhay mo. Siya rin ang may kakayahan kuhanin ang buhay mo. That's why fix your eyes on Jesus. Every day, i-remind mo yung sarili mo, oo nga pala, no? Kaya nga pala ako nabubuhay dahil kay Jesus. Kaya nga pala ako nandirito dahil binigyan ako ng buhay ng Panginoon. Ngayon ang tanong, alam po ba natin ang purpose ng buhay natin? Do you know the purpose of your life? Sige nga, magka-question and answer portion tayo. What is the purpose of your life? Anong sa tingin mo ang rason bakit ka nilikha ng Panginoon? Kuya John Lloyd. For me, nilikha ako ni Lord, unang-una ay mag-serve sa Kanya. Kala ko may pangalawa. Good job! Hanap tayo ng forerunner. Si Leia. Ay, estudyante pala si Leia. Forerunner. Si Jasmine. Jasmine, bakit sa tingin mo kinailangan pa ng Lord mag-create ng isang Jasmine sa mundo? To serve and follow God. To follow Him. Magtanong naman tayo ng isang mommy, Ate Sheng. Why do you think the Lord created you? For me to spread His love to other people. Contestant number 5. Mami Roberta, bakit sa tingin nyo, nanay, na kinreate po kayo ni Lord? Kaya ako nilikha ng Panginoon kasi mayroon siyang dapat ipapagawa sa akin dito sa mundo. Opo. Ay, ano po pala, pinapasabi po ni Lord. Joke lang. I-treat niyo daw po ako sa Enchanted. Yun po ang reason na joke lang. But you know, merong purpose. Pero kung tatanungin ko kaya ang bawat isa sa atin, may masasagot kaya tayo na, oo nga no, bakit nga ba ako kinreate ng Lord? Bakit pa ako napunta sa pamilya kong ito? Pero ano man ang rason ng Lord, babalik at babalik tayo sa fixing our eyes on Jesus. Because those people who don't fix their eyes on Jesus, ligaw na ligaw sila. Pwede bang i-congratulate yung katabi mo? Kasi isang sign na finifix niya ang mata niya sa Panginoon, sa mga panahong ito, ay nandito siya, nakaupo siya, nakikiselebrate siya sa Sunday service natin. Huwag na huwag tayong makakalimot sa Diyos. Uulitin ko po, huwag na huwag tayong makakalimot sa Diyos. Mga kabataan, never ever forget the Lord your God in your life. He said in His Word, Hebrews 13:5b, He will never leave you nor forsake you. He will never leave me nor forsake me. So there's no reason for me to leave my Jesus who will never leave me nor forsake me. Kung ang Panginoon hindi ako iiwan, wala akong rason para iwanan din siya. Alam niyo po ba si Lord? Naniniwala po ako na kung natataliwas man ang buhay natin, hindi natin masisisi ang Panginoon. Kasi sinabi niya sa salita niya, I will never leave you nor forsake you. But people are the ones, ang mga tao, tayo, yung mga pumipili na kumawala sa Panginoon. But today we are reminded, oh nga no, I should fix my eyes on Jesus. Meron ba sa atin, naliligaw-ligaw ka na ngayon? Ang dami mo ng priorities sa buhay. Wala na yung focus mo kay Jesus. Napapansin mo, lumalabo ng iyong buhay. Babalik ka lang, balik ka lang. Kasi si Lord, with open arms, He will welcome you.
May kanta pong maganda si Gary V. Ang sabi niya doon, before I take my second step, He sees me coming back, and He comes running to me. He comes running. Before we take our second step, pabalik sa Panginoon, si Lord daw, tatakbo na siya, pabalik sa atin, i-welcome tayo. When we go back to God, willing siya, i-welcome ka niya, yayakapin ka niya. To all our first-timers, maybe this is your first time na marinig ang mga gantong mensahe, and the Lord wants to tell you, anak, I want you to fix your eyes on me. Not on your studies, not on anything else, but I want you to fix your eyes on me. Number 2, give your all for Christ now. Give your all for Christ now. Meron po tayo tinatawag na habit ng mga Pinoy. Ano po yun, yung manyana. Ano pa ibig sabihin ng manyana habit? Mamaya na. Sino dito yung may nautusan ka, tapos, o tayo mismo, sakit ko rin to ng bata ako, anak, pakiugasan yung plato, mamaya na. Anak, mamaya na. Anak, ngayon na, mamaya na. Anak, sabi, ngayon na nga, ngayon na. Kasi meron tayong naipasa, yung mga ninuno natin na habit na mamaya na. Mamaya na yan. Maaaring nasasabi mo ngayon na tsaka na ako magiging committed kay Lord kapag nakatapos na ako ng pag-aaral kasi ang hirap ng course ko. Accountancy kaya ako. Yung kasi yung mga yan, di naman yung wala namang board exam yung mga. Kaya kayang-kaya nila yan. Pero ako, accountant in the making, I should focus on my studies. Kailangan ko itong gawin. Tsaka na, kapag graduate na ako at pag nakapasa na ako ng board. Maybe some of us are telling, naku, up for promotion ako, mga forerunners. Mayroon nag-aantay sa akin promotion. Saka na ako magiging committed kay Lord kapag nakuha ko na tong promotion. Kasi kapag nakuha ko na yung promotion ko, tsak, marami na akong oras sa Panginoon. Pero how many of you know na kahit makuha mo yung promotion, may panibagong challenge sa buhay mo, baka sabihin mo na naman kay Lord, Lord, mas malaki pala tong trabaho ko, na-promote ako. Tsaka na lang ulit, Lord, pag na-promote na ako, yung talagang kayang-kaya ko na. Sa mga estudyante, pag nakagraduate ba tayo, tapos na ang buhay? Anong gagawin ng mga estudyante pagka-graduate? Magjojowa. Yan ang unang goal. Na-joke lang. Mag-aanap na trabaho, siyempre. Meron kasi dito ang radical, hindi ko rin siya pakangalanan. Lagi niya akong tinakasar, ate, 6 months na lang, pwede na ako mag-girlfriend. Focus, trabaho muna. Pero after mag-aral, ang gagawin ng mga radicals ay maghahanap ng trabaho. At pag nakahanap ng trabaho, maghahanap ng sige, wag na tayo magpaka-plastic. Pag nakahanap ng trabaho, maghanap ng Spice Group muna. Grabe kayo, jowa agad. Trabaho, maghanap ng Spice Group. Paghahanap ka ng Spice Group, ano naman gagawin mo? Yan, pwede ka na mag-pray for a partner. Pero pag may partner ka na, hindi yun. May partner ka na, yes, mahal na kita. Namatay ka na, hindi ganon. Hindi matatapos ang buhay sa paghanap ng partner. Ang gagawin na magpa-partner ay picture. Magpapakasal. Siyempre, kailangan magpakasal ng mga, ganun po yung practice natin sa Offer Christ Church. Kapag may pinag-pray ka, dapat yung pinag-pray mo, papakasalan mo. May ka. Dapat pag pinag-pray mo, yun na talaga. Ang goal mo, mapakasalan mo siya. Na talagang wala ng hindrances. Yun ang ating goal. Pero, kapag nakapagpakasal na tayo, ano naman yung desire ng mga nagpakasal na? Magkaroon ng anak. At pag nagkaroon ng anak, ang gusto naman ng mag-asawa, magkaroon ng bahay. Pag nagkaroon ng bahay na 1 floor, ang gusto ng mag-asawa, magkaroon ng second floor. Kapag makapagpatayo ng second floor, ang gusto ng mag-asawa, magkaroon ng rooftop. Pag nagkaroon na ng rooftop, nagkaanak na sila, lumaki mga anak, hindi lang lalaki yung mga anak, ang gusto nila magkaapo. Pag nagkaapo na yung mga anak, ang gusto nung magkaapo yung apo, magpapaaral ulit, maghahanap. Life goes on and on and on and on. Kaya hindi natin pwede sabihin, Lord, tsaka na lang. Lord, kapag men of vision na ako, Lord, pag forerunners na ako, I'm gonna give my all for you, Lord. No. The Lord is telling, that's why, the reason bakit tayo may ACC-KC, Kids Church, because we are training them as early as you are right now. Give your life to Jesus. Give your all for Christ. Mayroon tayong ministry na radicals, sinasabi sa atin, right now, ngayon na ngayon din, kahit nag-aaral ka, busy ka, nagtitesis ka, amen ba? Give your all for Christ. You do not blot out
the Lord out of your busy schedule. Pero sa schedule mo, sa priorities ng buhay mo, lagi ang Panginoon ang mauuna. Bakit? The Lord is our Lord. Ulitin ko po, Jesus is our Lord. At ang ibig sabihin po ng Lord, siya yung pinaka-in control sa buhay mo. Pero pala, kapag dumarating pa sa point ng buhay mo, tinawagan ka ni Spice Group Leader, Nak, punta ka dito, meron tayong prayer time. Oy, ate, maaga pasok ko. Hassle. Sasakay ako ng PNR. Tapos, kayo na lang, magpe-pray na lang ako sa gabi. Nak, punta ka dito, meron tayo. May party Sunday tayo, ha? Magsuot tayo ng party. Aba yan! Ang gusto ko suotin, simpleng tao lang ako. Ang kurdi-kurdi, pagdating doon, magpa-party ako. Eto, kanina. Di ba, nagpapasayaw? Energetic na energetic yung mga dancers, di ba? Yung choir, tapos si kuya, say yeah! Tapos yung iba ganito lang, can you say yeah? Yeah! Kasi, bakit? Naiisip nila, I'm not gonna give my God my best today. Kasi may mamaya pa eh. Maya na lang. Kulap muna ako. Burn muna. Kailangan mag-heighten up muna ako. But no. Ang pangalan ng church natin, we are all. That's why pag sinabi sa'yo, isipin mo na maaaring ito na yung last mo. Nasayaw. Pag sinabi, come on, let's put our hands in the air. Hindi yung pipigilan mo pa yung sarili mo na, kakaya. Naka-sleeveless ako ngayon. Hindi ako pag-shave. Mamaya na lang, dancing. Tapos yung katabi mo, give na give. Kasi ikaw, no, let's give our all for Christ. Kailan? Now. Remember the Lord your God in the days of your youth. Kapatid, meron ako isang napanood. Ang sabi doon sa palabas, Carpe Diem. Tama ba yung basa ko? Carpe Diem. Seize the day. Ang ibig sabihin nun, seize today as if it were your last. Siguro last week, meron ako isang cell member. Tapos sa cell member ko, lumapit sa akin, umiiyak. Talagang dramatic. Sabi ko sa kanya, saya ako. Sunday kasi lumapit siya. Tapos niyakap niya ako, sabi niya, Mamu, payakap. Sabi ko, yakap naman ako. Tapos pagkayakap niya sa akin, Mamu, panaginipan kita. Patay ka na daw. Sabi, patay agad? Pinapatay mo na agad ako. Tapos niyakap ko siya kasi talagang genuine yung iyak niya. Talagang nalungkot siya. Tapos after niyakap niya ako, din, the Sunday went on, umuwi ako sa bahay. Tapos naparealize ako, shucks, paano kaya kung pinaparating talaga ng Lord yung mensahe doon sa cell member ko na, it's gonna be my last day. Tapos naparealize talaga ako, sabi ko, yung mga nagawa ko ba para kay Lord, sapat na? Ito bang edad kong to, 23 years old, yung pang purpose ng Lord sa buhay ko, na-fulfill ko na ba? O napakarami pang kulang? Meron pa ba akong chance bukas? And alam niyo, mula nung sinabi niyo yun sa akin, talagang everything that I did became more meaningful. Talagang lahat ng makakausap ko, biglang nagkaroon ng meaning, I'm gonna give my best sa pagkausap ko sa tao. Maaaring ito na yung last na pagkausap ko sa kanya. Ito pa malupit. Pinost ko yun sa Facebook para may share akong verse, ganyan. May nag-chat sa akin, ibang tao na naman. Pastorita, napanaginipan ko rin po ang panaginip na yan. Mag-ingat po kayo palagi. Talaga pagkapasok ko, mag-ingat po kayo palagi. Talaga parang may music sa likod ko eh. Nangisilang ka sa mundo ito. Tapos tumingin ako sa photo album namin pamilya. Laking tuwa ng magulang mo. Tapos naisip ko, pag nawala ako, malulungkot yung mga kapatid ko. Si kuya, wala na siyang katawanan. Pero more than all the pains of losing someone, ang hirap na mawala ka sa mundo nang hindi mo na-fulfill yung purpose mo na binigay sa'yo ng Lord. You only have one life to live. Alam niyo ba yung YOLO? YOLO. Meron kasi kami joke time ng Mighty Team dyan. Anyways, YOLO. You only live once. But meron din PYOLO. Plan. You only live once. Bili na. Joke lang. You only live once. Ano ibig sabihin? Sino po sa atin dito, narinig mo during your devotion, sinabihan ka ng Lord, anak, ano ka lang, middle lang ang pamumuhay mo kasi may siyam ka pa namang buhay. So pag mamaya masagasaan ka, may another chance ka pa. Pwede ba, anak, huwag ka muna mag-serve ngayon.
Kasi may bukas ka pa. Sino dito may ganon? No. Pero tayo, our life, okay ko may pabango ako dun sa bag ko. Our life is like a mist in the air. Para lang daw isang mist na pagkasabog, agad-agad, mawawala siya. Ganito daw ang buhay natin. Kita niyo pa? Ulitin ko, ang buhay natin hindi ito. Yung lalabas dito, again. Ang bilis mawala. Kaya may kantang, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. Minsan kasi tayong mga kabataan, feel natin pagiging kabataan natin. Feel natin na I have all the chance to serve God tomorrow. I'm gonna use my time today for myself. Ibabasahin po akong verse sa inyo. Matthew 6:19. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Everything else on earth may fade away. Ang beauty mo, kapatid, ang ganda-ganda mo ngayon, tomorrow or later, mawawala rin. Magkaka-wrinkles ka rin. Ngayon, ang dami mong kayamanan. But when you die, hindi mo naman pwedeng dalhin lahat ng pera mo sa bank account mo, dun sa kabaong mo, at masasabi mo sa lapida mo, the richest woman who ever lived on earth. No. Mag-aaral ka ngayon, masteral, doctoral, lahat na ng course kinuha mo, nag-vulcanizing ka muna, nag-HRM ka, nag-accountancy ka, di ka pa nakontento, nag-marketing ka, nag-IT ka, nag-ME ka, sabay-sabay mo kinuha yung board exam, di mo alam anong kukunin mo trabaho. Everything else, ako, yung diploma ko, nasa na lang, sa bahay lang. Yung mga grade mo, yung mga forerunners ngayon, yung grade mo na 1, napakinabangan mo naman, pero does it have any major effect on the way you live right now? Yung project mo ngayon, kukulan mo overnight. Grabe, overnight. Sama-sama yung magkakaklase. Pero kay Lord ba, kayong mag-overnight, just studying the Word of God? Kaya mo ba mag-spend extra time for Jesus? Kaya mo ba na ang buhay mo, i-invest mo sa kingdom ng Panginoon? Sana kaya natin. Because the Lord's kingdom is the best thing, best place to invest our everything. Sabi po sa Luke 1:33, and He will reign over Jacob's descendant forever. And listen to this, His kingdom reigns forever. Isaiah 40 verse 8 says, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Ano lamang po ang tanging forever sa mundo? Sa tingin nyo? The word of God. Sabi mo sa katabi mo, the word of God. And God Himself. Sila lamang po ang forever sa mundo. Now, sa mga senior citizens na ngayon, ano ba yan? Parang pinariringgan mo naman kami, parang wala na kaming magagawa ngayon. No. Because another verse in the Bible says that even in your old age, you will flourish in the land. Can all the men of vision and women of vision say amen? You will flourish in the land if you will choose to flourish in the land. I will repeat it. You will flourish in the land if you will choose to flourish in the land. Pero kung ikaw, magulang ka na ngayon, mas pinipili mo pa rin mag-alaga sa anak mo kaysa umattend sa Spice Group mo, you're not flourishing in the land. You're flourishing in your own dreams. Kung may asawa ka na ngayon, ang pinupush mo lahat, pangarap ng anak mo, mataguyod ang pamilya mo, tino-turn down mo lahat ng sa kingdom ng Panginoon. Sinasabi sa'yo ng Spice Group leader mo, uy, mag-open ka ng cell, hindi pa too late. Yung mga kaamiga mo, mga kapitbahay mo, kaya mo silang open cell. Busy ako. Ang dami kong labada. Let me tell you a secret. Ang labada po ay hindi nauubos. Tama po ba? Maglaba ka ngayon, kinabukasan yung anak mo magbibihis na naman. May lalabahan ka na naman.
Magluto ka ngayon, kinabukasan, gutom na naman yung anak mo. Magluluto ka na naman. But invest your time in the Lord because ang kingdom ng Lord will never end. Will never end. Sa mga forerunners, sino ito forerunners? Challenge sa atin ito, sa forerunners, to really open spice group sa ating mga offices. Sige, pwede makita yung mga kamay ng mga nagtatrabaho. Be proud because God gave you your job. Ayan. Ang sarap magtrabaho, di ba? Ang sarap ng may kumpanya. Parang noong last Friday, napapareminis din ako kasi natanong ako ng mga Pasko. Namimiss ko rin yung mga may kaibigan sa labas, yung meron kang pinapasukang kumpanya, magta-time in ka, magbabadge ka ng card mo, pero it's beyond that. Yung trabaho natin, sa mga nagatrabaho, it's beyond that. The Lord is telling you today, anak, nagatrabaho ka ngayon, remember me right now while you are working. Win your colleagues for the Lord right now, not tomorrow. Right now, not tomorrow. Kasi bukas, tatanda ka rin. And ang hirap ng balikan, kaya pa natin balikan yung mga nakaraan na? Hindi na po. Hindi na natin mababalikan. Pero ngayon, may chance ka. Na remember the Lord your God right now. Sa mga radicals, pwede ba marinig ang sigaw ng mga radicals? Woo! Ulit, mga radicals. Radicals, I urge you, do not prioritize your studies. Because your studies you cannot bring your diploma to heaven. Do not prioritize your friends. Because if you prioritize your friends, ibig sabihin, hindi si Lord ang Lord ng buhay mo. Ang Lord ng buhay mo, ang mga kaibigan mo. Yung konting yaya lang, sige na nga, sige na nga. Pero pag kay Lord, tsaka na. Why don't we shift our lives? Bakit di natin baliktarin? Na Lord, lahat ng sasabihin mo, opo. Right now, opo. Lord, you want me to commit today? Opo, Lord. Lord, nakapag-encounter na ako, gusto mo ako mag-post-encounter? Lord, opo. Sa mga VIPs natin, Lord, kinakausap mo ba ako ngayon? You want me to commit my life right now? And let us say to the Lord, yes, Lord, right now, I will commit my life to you. Because, alam niyo, radicals, sorry po sa mga medyo may edad na, pero ang laki ng edge natin. Bakit? Anong meron ng mga kabataan? Time? Energy? Strength, talents, gifts. Kapag uugod-ugod na tayo, sa tingin niyo si RJ, kapag 90 na siya, magagamit pa ba natin siya dito? Na maaari, pwede naman siya pagpalayan ng Lord, talagang strength, full of strength pa rin siya. Pero the strength that he has right now would not be the strength that he will have in the future. Yung mga backup singers, mga choir kanina, in the future, maski ako, pag nag-worship lead din ako 50 years from now, it's not the same nung paano ngayon kaya kong magpa-worship lead. Kaya kung kaya ko pang magpapatalon ako. Kung kaya kong sumigaw, sisigaw ko, hallelujah! Kung kaya kong sumayaw, sasayaw ako. Because I'm gonna give God my best right now. Because I am all for Christ right now.